Sinasabi ng iba, fake supporters daw, meron daw tinatawag na troll. Ang troll, yung binabayaran mo para labanan yung kalaban mo. Wala naman akong ganun. At siguro yung aking mga katunggali, hindi makapaniwala na meron talagang supporter dahil hindi sila nakakaramdam na ganun. Yung tumitira talaga sa akin, well-oiled na infrastructure. Hindi siya totoong tao lahat. Konting percentage lang yung totoong tao. Isa siyang napakamahal na setup na makinarya. But these are real people. May trabaho ang mga yan. They do not do this as a job. And it has become very, very important. Kasi alam naman natin, nakikita natin ang nagiging effect ng social media. At nagiging importante hindi lamang sa larangan ng politika, kundi pati sa negosyo, pati sa personal na buhay. All of these things have been touched by social media. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi na importante yan. Napakalaking bahagi na ng pang-araw-araw na buhay natin. It's not only unfair, it's not only untrue, but it smacks of desperation on their part. Because kailangan nilang makahanap ng paliwanag kung bakit marami pa rin sumusuporta despite the fact na wala silang ginawa kundi manira, kundi mang-insulto, kundi kami murahin, nandiyan pa rin ito. Sinasabi, fake yan, hindi totoo yan. Yung dedepensa sa'yo, tunay na tao eh. Yung dedepensa sa'yo, wala namang bayad para dumepensa sa'yo. Yung dedepensa sa'yo, yung totoong kilala ka. Napakaliit na percentage lang yun sa infrastructure ng tumitira sa'yo. Kung talagang ganyan ang kanyang paniniwala, pumunta kayo rito, ipapakilala ko sa inyo sila, isa-isa. At makikita ninyo, hindi ito troll, hindi ito fake support, kundi tunay na tao na sumusuporta sa amin. I'm talking to you from the dressing room this evening because I just finished an interview with Erwin Tulfo, where of course we spoke about the issues of the day. Ang matinding pinag-uusapan ngayon ng pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC sa utos ni Pangulong Duterte dahil nga sa kanilang very partisan approach dito sa kanilang sinasabi na investigasyon. Nagsalita ng Pilipino, binoto si Pangulong Duterte. Tapos nung sinulong niya ang anti-drug na campaign niya, hanggang ngayon 80+ % ang approval rating niya. So, basta sinabi ng Pilipino na maganda yan o sang-ayon kami dyan, tama na yun. Hindi na natin kailangan pakinggan kung sino man. Kaya tama yung ginawa niya yung Pangulong Duterte, tinataas niya ang bigilan ng Pilipino. Earlier today, kaninang umaga, I was with the kapihan naman sa Manila Hotel. Iba naman ang pinag-usapan doon at we talked about napahaba ang naging usapan namin tungkol sa agrikultura, which is a subject that is very close to my heart. Dapat yung balikan natin yung ginagawa natin noon
pag magpapamil ang farmer, sinusundo yung palay dun sa kanila, dadalin sa miller, tapos pag na-mill na, bigas na, ibabalik na yun dun sa farmer para ibenta nila sa palengke. But wala, we don't have any of that support anymore. Yung pautang. Duterte should make you Secretary of Agriculture. Would you accept? I would accept, yes, of course I would accept. We've been continuously trying to explain kung ano bang mga position ko dito sa mga iba't ibang bagay. And I'm glad that I was given the opportunity in both these instances to talk about, well, of course, the protest is always a constant subject. At mukhang interesado ang tao kung ano ba talagang magiging schedule ng recount. I have to ask this question. Yes, please. I just thought of it. Are you the source of Senator Soto? No. No, I am not. No, I am not. I think we should lay the responsibility and the accountability at the door of those who actually did this. Comelec. Comelec, Smartmatic, whoever. What group can do this in 2016? You tell me. Not me. Not Duterte. Okay. What gives you hope that it will happen to you in a nice way? I have a distinct advantage over my opponents. I know the truth. Natanong kanina, sinasabi dito sa lahat ng mga nangyayari, mga issue na ninatas, na binabatikos, na kinikriticize, na ganyan. Bakit patuloy pa rin at anong nagbibigay buhay na patuloy pa rin ang aking ginagawa? Sabi ko, malaking advantage ko sa kanila dahil alam ko yung katotohanan. Kaya kahit anong sabihin nila, alam ko namang hindi totoo, kaya hindi ko na pinapansin. Kaya patuloy pa rin at patuloy pa rin ang aking ginagawa dahil sa aking paniniwala na tama ang tinutunguan ng aking ginagawa. At ito'y makakabuti, hindi lamang sa sarili ko, kung hindi sa ilang Pilipino at sana sa ating bansa. What is the general feeling now? Do you get the feeling that people have started to lose interest because they feel that you cannot fight City Hall, or in this case Comelec or the PEP? I think people are continuing to show a great deal of interest. As a matter of fact, because in what way? In what way? For example, since February 7, a group of supporters have been camping outside the Supreme Court. And when we told them ma-postpone, sabi nila hindi na bale, we'll stay here until the 19th. And they're still there until the 19th. And when we said na-postpone na naman tayo hanggang 2nd, tama na, umuwi na kayo, kawawa naman kayo. Ayaw nila. Kasi mula nung February 7, kung kailan dapat nagsimula ang recount, nag-vigil na sila doon sa harap ng Supreme Court. Tapos, nung sinabi namin, hindi, ma-postpone sa 19 of March. Kanila, hindi bale, basta't may iwan kami rito hanggang magsimula. Ngayon, na-postpone ulit hanggang April 2, ayaw pa rin nilang umalis. Ako nga naawa na sa kanila. Nag-start na yung mga tao. Tapos 8 dumagsa. Halos na puno tong Faura. Dumating si Sir ng 8. And then 9, di ba, na-reset ulit. Na-reschedule ulit nila yung sa recount natin. So nag-usap-usap kami. Ano kaya kung magtuloy-tuloy na tayo? Bakit hindi natin subukang ituloy-tuloy? So yun, umpisahan namin siya ng 9, 10, 11 hanggang ngayon. 39 days kami hanggang ngayon. Nung una mahirap kasi unang-una volunteer kami. Hindi kami yung typical na bayaran. Volunteer kami. So mahirap para sa amin yung unang-una food, yung tubig namin, yung palikuran namin dito kasi yun nga tawag sa amin dito, damay-damay na eh. Pero may kadamay kami, damay-damay. So magmula sa work, papasok ako ng 5, lalabas ako ng 3. Yung 3 o'clock, tatravel na ako papunta dito sa Supreme Court.
tapos uuwi ako mga 3 o'clock naman ng madaling araw. Araw-araw yun. Araw-araw ko siyang ginagawa. Dito ako nag-decide na mag-celebrate sa birthday ko kasi umaasa talaga ako na ngayon talaga ang ano ng recount. Dahil sa nakikita namin na lumalaban siya, yun ang nagiging motivation sa amin na kung siya nga lumalaban, tayo pa kaya na taga-suporta. So wala kasi siya, minsan kasi pinupulot niya yung lakas niya sa mga taong lumalaban para sa kanya. Yan ang buhay namin. That is the lifeblood of any public servant, of any person in public life. Ang ganyang klaseng suporta. At syempre, kung minsan naaawa na nga ako sa kanila sa kanilang ginagawang sakripisyo, pero kasanan talaga hindi sila magsawa sa kanilang pagsuporta sa amin. At nakakataba ng puso na makita na meron tayong mga kasamahan, mga kaibigan, mga supporter na nandyan na hindi umaalis sa tabi natin hanggat matapos ang laban. Patuloy kayong lumaban kasi hanggat nandito kami, hanggat nandyan ka, forever Marcos pa rin kami. Lakasan niya yung loob niya para sa amin na mga supporters niya. Handa kami na, lagi kami andyan nakasupport sa kanya. Ang habang buhay, gabayan ka ng Panginoon Diyos. Tulungan mo ang sambayan ng Pilipinas. Kung talagang totoo yung mga sinabi ng nanay mo, ipagpatuloy mo. Naging matatag ka, ipinaglalaban mo kung ano yung tama. Hinahangad natin dito ang katotohanan. Kaya kami, sa Team BBM Pilipinas, nasa likod mo kami. Kung ano man po ang adhikain nyo para sa bayan, nakasuporta kami sa'yo all the way. Isang napakalaking pasasalamat ang aking ibibigay sa kanilang lahat. At sana naman dito sa tulong nila, sa kanilang mga panalangin sa ating mga magiging kinabukasan, ay hindi mabigo ang ating inaasahan na mangyayari na magandang resulta. But whatever happens, I still believe, yung pakiramdam ko, winner pa rin dahil nandiyan kayo. Napakapalad ng pamilya Marcos, napakapalad ko na nandyan sila.